Ibabandera na ang mga nagbabaga at mga maiinit na balita. Bandera Reports! Bandera Reports! Afternoon Edition. Police Reports. Hospital Reports. Market Reports. Weather Update. City Hall and Capitol Reports. Local, regional, national, and international news. Bandera Reports Afternoon Edition. And now, here's your anchorman. Bandera Reports Afternoon Edition. Balitaan sa Radyo Bandera, Cotabato. Bandera Headlines. By Sandra Sema, muling inendorso ng United Bangsamoro Justice Party bilang opisyal na kandidato sa pagkakongresista sa kakatapos lamang na MILF General Assembly at UBJP meeting the advance sa Sultan Kudarat. Bandera Headlines. Incumbent Cotabato City Vice Mayor at Mayoralty candidate Johari Butchabo nagbigay ng mensahe sa mga Cotabateños at mga kapwa nito kandidato sa nalalabing araw bago ang botohan. Bandera Headlines. Re-electionist Mayor Muhammad Ali Bruce de la Cruz Matabala formal nang inendorso ng UBJP bilang opisyal na kandidato sa pagkaalkalde sa Cotabato City. Bandera Headlines. Action Center inilunsad ng ProBar na makakatulong sa ngayong halalan. Bandera Headlines. Philippine National Police inilunsad ang Community Assistance Safety and Support Network o CASNN upang palakasin ang ugnayan sa Filipino, Chinese, and foreign communities. Bandera Headlines. Low pressure area huling namataan sa layong 90 km ng Cuyo sa Palawan. Bandera Headlines. Bandera Reports Afternoon Edition. Magandang gabi mga kabandera. Araw po tayo ngayon ng Huwebes, ikawalo sa buwan ng Mayo 2025. Inyong napapakinggan sa inyong mga radyo sa 105.3 DX JNFM at inyong napapanood sa inyong mga telebisyon sa Channel 4 at 33 ng Maguindanao Sky Cable. At live rin tayo ngayong napapanood sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako ang inyong tagapagbalita sa Vino Haberola at ito ang Bandera News TV Cotabato. Bandera Reports Afternoon Edition. Sa detalye ng ating mga balita. By Sandra Sama, muling inendorso ng United Bangsamoro Justice Party bilang opisyal na kandidato para sa pagkakongresista sa kakatapos lamang na MILF General Assembly at UBJP Assembly sa Sultan Kudarat. Ang detalye ihahatid ni Raisa Kamid, kabanderang Raisa E. Banteramo. Bandera Live Report. Ipinakita ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP ang buong suporta sa muling kandidatura ni Bay Sandra Sema matapos siyang opisyal na inendorso at ipinroklama bilang kanilang kandidatong kongresista. Naganap ang opisyal na endorsement kasabay ng More Islamic Liberation Front Assembly at UBJP meeting de avance sa Camp Darapanan Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon. Dito rin ipinakilala at sinuportahan ng partido ang kanilang mga opisyal na kandidato sa iba't ibang munisipalidad, lungsod at probinsya.
Matatandaan, unang nagpakita ng suporta kay Bay Sandra Sema si UBJP Party President Alhaj Ahod Balawag Ibrahim noong opisyal na inanunsyo ni Sema ang kanyang muling pagtakbo bilang kinatawan ng Maguindanao del Norte with Cotabato City. Ibinahagi rin ng dating kongresista na siya ay may hawak na 2 Certificate of Nomination and Acceptance o CONA, isa mula sa UBJP at isa mula sa Partido Federal ng Pilipinas na kaalyado ng UBJP. Sa kanyang kandidatura, bitbit ni Bay Sandra Sema ang CONA mula sa UBJP bilang pagsasakatuparan ng layunin ng partido, lalo na sa pagsusulong ng peace process sa nasasakupan. Si Bay Sandra Sema ay isang 3-termer congresswoman at dating Deputy Speaker House ng House of Representatives. Sa darating na halalan, makakaharap niya ang isang independent candidate na si Siti Marifa Gascon at ang kasalukuyang kongresista na si Bay Dimple Mastura mula sa Partidong Lakas CMD. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raisa Kamid, Basta Balita. Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, kaugnay pa rin sa usaping politika, incumbent Cotabato City Vice Mayor at City Mayoralty candidate Johari Butch Abu nagbigay ng kanyang mensahe sa nalalapit na araw ng botohan. Binigyang diin ng opisyal sa naging pahayag nito ang karapatan ng sinuman na bumoto, kasabay ang panawagan sa law enforcement unit sa pagpapanatili ng ligtas at payapang komunidad sa araw ng botohan. Bandera Live Report. 4 days to go. Masyadong malapit na. And tapos na yung pag-iikot natin sa Cotabato City. Tapos na yung ating pangampanya sa bawat barangay ng Cotabato City. And itong natitirang mga araw before May 12 ay ilalaan na lang namin sa mga important meetings sa aming mga leaders, sa mga barangay captains, pati po yung meetings nung aming partido. Tuloy-tuloy naman po yung ibang pagpapatawag natin ng ating mga leaders. Unang-una, panawagan ko at apela ko sa mga kapwa ko Cotabateños. Una, bumoto po tayo. At huwag po tayong matakot. Ito po yung pagkakataon natin. Ito po yung karapatan natin. Huwag po tayong matakot dahil protektado po tayo. Nandiyan naman yung ating kapulisan at kasundaluhan, yung Philippine Marines. Nandiyan naman po sila upang protektahan yung ating mga boto. And panawagan ko at apela ko dun sa Cotabateños na pumili tayo ng sa tingin natin maging leader natin sa Cotabato City na una may kapasidad at may puso para sa mahirap at mahal niya ang Cotabato City at hindi niya papabayaan at lagi niyang uunahin ang kapakanan ng taong bayan ng Cotabato City at kapakanan ng ating mahal na lungsod. Dahil taga dito tayo. Kailangan natin mahalin ang ating mahal na lungsod. Dahil kung hindi ang Cotabato City, saan pa tayo pupunta? So, kailangan natin mahalin ang Cotabato City. Pumili po tayo dahil 3 taon po tayo magsasuffer kung mali yung napili natin na maging leader natin sa Cotabato City. So, yun po. At maraming salamat sa lahat po ng mga kapwa nating kandidato naman, panawagan ko, ay sana after nitong election ay tapos na. Doon na mag-end. Isang araw lang naman ito. After May 12, sana kung ano man yung naging pagitan, ano man yung magiging girian, ay kalimutan na lang yun hanggat doon na lamang. Dahil ito po ay politika lamang at after this, kung sino man ang mananalo, magtulungan na lang tayo. Pagtulungan na lang natin ang Cotabato City, kung paano natin lalo pang pagandahin, pagtulungan na lang natin ang taong bayan ng Cotabato City, kung paano natin marisolba yung mga problema na kinakarap natin ngayon sa Cotabato City. Dahil ito lamang po yung solusyon para makamit natin yung mapayapa at mas maunlad at mas asenso na Cotabato City. Maraming salamat po.
Kaugnay pa rin sa usaping politika, re-electionist Mayor Muhammad Ali Bruce de la Cruz Matabala formal lang inendorso ng United Bangsamoro Justice Party bilang opisyal na kandidato sa pagkalkalde sa lungsod ng Cotabato. Ang detalye ay hahatid ni Raiza Kamid, kabanderang Raiza Ibantero. Bandera Live Report. Opisyal muli na inendorso ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP si re-electionist Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalaw sa pagkaalkalde sa lungsod ng Cotabato at ang kanyang buong lineup sa ginanap na Moro Islamic Liberation Front at UBJP Meeting de Avance sa Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Dito ipinakita ng United Bangsamoro Justice Party ang kanilang buong suporta kay re-electionist Mayor Bruce Matabalaw sa kanyang running mate na si Vice Mayoralty Candidate Johar Madag at ng kanilang buong slate. Bukod kay Mayor Bruce Matabalaw ay isa-isa ring opisyal na inendorso ang mga pambato ng UBJP mula sa iba't ibang munisipyo sa rehiyon ng Barma, pinangunahan ni Party President Alhaj Morad Ibrahim, UBJP Vice President Muhagir Iqbal at the Barm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa ang pag-endorso ng mga kandidato na kanilang susuportahan sa nalalapit na halalan. Dagdag pa riyan, umabot naman sa mahigit 130,000 katao ang dumalo at nagpakita ng kanilang suporta sa United Bangsamoro Justice Party at inaasahan ng UBJP na magtutuloy-tuloy ang suporta na ito hanggang sa May 12, 2025 election. Mula dito sa Bandera News TV Cotabato, Raiza Kamid, Basta Balita, Ibandera mo. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala sa iba pang mga usapin, formal nang inilunsad ng ProBar ang isang action center na makakatulong ngayong eleksyon at bilang bahagi ng komprehensibong paghahanda para sa 2025 national and local elections ay activated na ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ng Regional Media Action Center o RMAC. Ang RMAC ay magsisilbing sentrong hub para sa pagkakalat ng impormasyon, public affairs coordination at media relations sa rehiyon. Ang pangunahing layunin nito ay tumulong na matiyak ang isang mapayapa, maayos at credible electoral process sa buong Bangsamoro Autonomous Region. Binigyang diin ni ProBar Regional Director General Romeo Macapas na ang pag-activate ng Regional Media Action Center ay sumasalamin sa kanilang pangako na itaguyod ang transparency kontra sa disinformation at mapanatili ang isang kapani-paniwalang proseso ng halalan. Sa pamamagitan ng sentrong ito, nilalayong bumuo ng matibay na pakikipagtulungan sa media at sa komunidad na tumitiyak na tumpak na impormasyon ang magkakarating sa publiko sa lahat ng oras. Inaatasan din ng RMAC na subaybayan at tugunan ang mga mali o malisyosong nilalaman na maaaring makakompromiso sa integridad ng halalan. Sa pamamagitan ng pagtataguyod ng responsableng komunikasyon, nilalayon itong tumulong sa pagpapaunlad ng isang ligtas at matalinong kapaligiran sa pagboto. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, Philippine National Police inilunsad ang Community Assistance Safety and Support Network o CASSN upang palakasin ang ugnayan sa Filipino-Chinese and foreign communities. Alinsunod sa adhikain ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalaganap ng inklusibo at makakomunidad na pamamahala, opisyal na nilunsad ng Philippine National Police ang Community Assistance Safety and Support Network o CASSN noong Mayo 7 taong kasalukuyan. Layunin ng makasaysayang inisyatibong ito na palakasin ang ugnayan at pagkikiisa ng Filipino-Chinese at dayuhang komunidad bilang tugon sa pangamba sa kidnapping, pangungutong at iba pang krimen na may pandaigdigang saklaw. Pinangunahan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang seremonya kasama ang iba pang matataas na opisyal.
Dumalo rin sa nasabing kaganapan ang mga kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga leader ng komunidad, kabilang na ang mga private sectors. Pangunahing layunin ng CASSN ang pagtatatag ng mga operational units sa mga pangunahing lungsod upang magsilbing direktang ugnayan sa mga foreign communities, pagbibigay ng culturally competent policies, service at pagsasapormal na mga pakikipagtulungan sa pamamagitan ng memoranda o agreement. Kasama na rin sa mga programa ang pagsasanay sa mga tauhan ng PNP sa Basic Chinese at iba pang mahalagang lengguwahe. Gayon din ang pagbuo ng mga pamamaraan para sa outreach, engagement at agarang pagtugon sa krimen. Bandera Reports Afternoon Edition. Samantala, para naman sa ating ulat panahon, low pressure area huling namataan sa layong 90 km ng Cuyo sa Palawan. Ayon sa Pag-asa, hindi inaasahan na maging tropical depression ang nasabing LPA sa susunod na 24 oras. Ngunit makakaapekto ito sa panahon sa malaking bahagi ng Palawan. Samantala sa rehiyong Bangsamoro, nakaranas ng maulap hanggang sa makulimlim na papawirin at may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog na dulot ng easterlies. Sa pagtataya ng Bangsamoro Ready, ang karagatang bahagi sa rehiyong Bangsamoro ay nasa kategoryang light to moderate, kabilang ng lakas ng hangin sa mga baybayin. Umabot naman sa 32 degrees Celsius ang heat index ang naitala sa lungsod. Bandera Reports Afternoon Edition. At yan ang kabuuan ng mga balita na aming nakalap mula dito sa News Center sa Bandera News TV, Cotabato ngayong araw ng Huwebes, ika-7 sa buwan o ika-8 sa buwan ng Mayo 2025. Sa ngala ng aming Presidente Estrelita Juliano, sa aming Station Manager Jasper Acosta, field reporters, cameraman at technical team. Ako ang inyong tagapagbalita, Savino Heverola. At ito ang Bandera News TV Cotabato. 105.3 Radio Bandera Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang